hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen and amen. Praise God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Dapat tayo sa mga prayer request. Praise the Lord. At ating pong idulog sa Panginoon, ang ating pong mga kahilingan po sa ating Panginoon. Complete healing kay Matthew Lagrimas. Praise the Lord. May sipon at sakit sa ulo. Gumaling. Meron po bang request dyan? Ating pag-praise sa Panginoon. Praise the Lord. Ating pong anniversary na maging ayos at ang tugunan natin mga pangailangan. Praise God. Mamaya mag-mimiling po tayo para ipapinalas natin. Praise the Lord. At meron mo tayong ngayon, prayer and fasting at magpa-practice po ang mga awitin habang po tayo po ay nag-ayuno at tayo po darako ngayon po sa mensahe ng ating Panginoon. Tayo po nalangin. Is there any prayer request po? At kung wala na po, tayo po nalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapagpalang Ama, gawad niyo po, Panginoon, ang meditation po, Panginoon Lord, sa bawat isa, Panginoon, ikaw ang siyang mamuna sa iyong gawain po, Panginoon Lord. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga hadlang, mga balakid man, aming pong sinasaway by the blood of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ. Compel everyone, Panginoon, by the blood of Jesus Christ, no one can harm your people po, Panginoon. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, I pray. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ, by your stripe or healing, deliverance, Panginoon, prerequisite ito, Panginoon. Ni Mateo po, Panginoon, Lagrimas, Panginoon, let your healing flow upon this body, Panginoon, upon his body po, Panginoon, Lord. Alisin mga sipon, mga lagnat, wabuan, mga pasikit karamdaman, ugat sa iyong mga lakay, simusugat, gumaling. Hallelujah! Hallelujah! Gumaling ang sino man sa lumampalataya at lumapit sa iyo, Panginoon. We declare healing in Jesus' name. We declare deliverance in Jesus' name. We declare healing in Jesus' name. Declare with healing in Jesus' name. Amen. Lord, halalit ang kapayapaan, kapayapaan sa bansa, kapayapaan sa Pilipinas, kapayapaan sa bawat pamilya po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We give you honor, we give you praise in Jesus' name, in Jesus' name. Lahat mo sabi, thank you, Jesus! Amen, amen, amen. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. At purihin natin, Panginoon, makapo tayo po. At sa pangalan ng Panginoon, praise God. At salamat sa Panginoon. Medyo marami po tayo ngayon sa kabila ng ating pong ang panahon ay kumulim din, maganda na para hindi po mainit. Salamat sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Glory to God! Lord to God! Salamat po sa Panginoon. At salamat sa Panginoon ang dumalo ng gawain ng mga tatay kahapon sa Tanghalang Siginyo. Great revival and also there's blessing to everyone. At salamat sa Panginoon sa dumalo sa mga tatay po. Praise God sa Panginoon. At salamat rin na mayroon po tayong nahilang sa kanyang kapatiran kay Brother Richard. Amen. Praise God po rin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Our topic today is about demons. Medyo controversial po bakit topic natin ang demons. Ang demons po ay kinakailangan alalaman natin dahil kapag hindi natin alalaman ang gawa ng demonyo at kilos ng demonyo at hindi natin alam na yan ay gumagawa po sa ating buhay. So, ating pong tatalakayin ngayon ay ang topikong demons.
Gusto mo na talaga kayo ng demons mo, kapatid. Amen. Pwede natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ang ating topiko na last Sunday is about angel. So, ang demons at angel po may contemporary dahil ang mga anghel ng Panginoon at sila ay nagre-rebelde kaya naging masama ang mundo kaya mayroong demonyo. So, tayo po magabasa ng salita ng ating Panginoon. Praise God. According to Luke chapter 11:26. 11:26, and he said, "Then he goeth and take it to him a 7 other spirit more wicked than himself." At siya ay lumabas at nag-anyaya pa ng masamang espiritu o mga espiritu na mas masama pa kanya. And they enter in at sila'y pumasok and dwell there. Nanahan sila. And the last state of that man is worse than the first. Ang kalagayan ng tao noon na dati siya'y matino at hindi masahol ang kanyang kasalanan at ang kanyang bisyo at ang kanyang kasamaan, nagiging mas masahol ang kanyang kalagayan dahil nag-anyaya pa ang masamang espiritu ng 7 espiritu. Masama. Yan, mga demonyo yan. Kaya sinabi sa Ephesians chapter 6, verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Lord, at ilang Diyos, pagpalain mo ang pagkabasa na ito po, Panginoon, at ang nakarinig at magtumuhay sa iyong mga salita at maabot sa iyong mensahe po, Panginoon. Bless everyone. Bless your words, po, Panginoon. Alisin mga sagawal hadlang. Ang gawa ng demonyo man po, Panginoon, namin po sinasaway, pinakalian na nalakot sa impyerno. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Lord, hallelujah! Compare everyone by the blood, Panginoon. Cover everyone by the blood, Panginoon. Let your hallelujah, operation the Holy Spirit, bring revival, Panginoon. Bring healing, Panginoon. Bring deliverance po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. We give you praise and honor in Jesus' name. Sabi ko na, praise the Lord. Amen and amen. Uli ng Panginoon at ang demonyo, kung kayo hindi maniniwala o maniniwala, talagang may demonyo. Maniniwala ba kayo may demonyo? Kasi mga masamang tao nga eh. Kaya mga masamang tao, pinasukan ng mas malaho pang masama. Kasi nakanyaya ka ng maraming espiritong masama. Yan ang dahilan na ang tao naging mas masahol ka sa dati. Kaya, kung ang mga born-again Christian, papasukan ba siya ng demonyo? Maari po. Kapag hindi ka nag-iingat, kapag hindi ka nababantay, papasukan ka ng demonyo. So, kailangan ingatan natin ang ating mga sarili na huwag mamapasok ng demonyo. At makapasok lamang ng demonyo yan kung pinahintulutan mo siya sa iyong buhay. Kung pinakinggan mo siya sa iyong buhay. Kung pinakinggan mo siya sa iyong mga pakinig, sa iyong mga pag-iisip. Kasi ang pagsimula yan, ang pagpasok ng demonyo, ay bigyan kanya ng depression, obsession, oppression, and position. Ibig sabihin yan, sa Tagalog pa, bigyan kanya ng kapigatian, kalungkutan, kalumbayan, kasiraan ng bait, at saka magiging possess ka na. Ibig sabihin ng possess ka, pinapasukan ka na ng masamang espiritu. Kaya gusto po ng ating Panginoon na maging aware po tayo, magawantay po tayo sa ating buhay sa kalagayan nito, sa mundo nito. Dahil sa huli kapanahonan ang tao naging masama at masama. Dahil po sinabi sa Matthew chapter 24, verse
12, because of iniquity abound, the love of many shall wax cold. Dahil sa kasamaan na lumalaganap, dahil sa pag-ibig ng marami ay naglalamig. So, sumasama ang mundo. Dahil po sa demonyo na kanyang pinakinggan. Dahil sa demonyo na kanyang sinamahan. Dahil sa demonyo na kanyang tinanggap o sinaniban ang kanyang pagkatao. So, ang demonyo ay mayroon pong tatlong teorya, 3 kinds of theory na pinanggalingan ng demonyo. Hello, makinig kayo. Mayroon tatlong teorya na may pinanggalingan ng demonyo, tatlong ori. So, nandito po sa ating pong caption. Tatlong pinanggalingan ng demonyo. No? Number 1 na teorya ay the fallen angel. The fallen angel is one of the common teaching in that the unclean spirit demons are fallen. Yun ang mga masamang espiritu na mga nalalaglag na mga anghel. So, an angel that rebel with the Lucifer in heaven. Yung mga anghel na nagrebelde sa Diyos at sumama kay Lucifer, na ang pangalan dati niya Lucifer, si Satanas. So, tinawag sa Lucifer noon. So, the Bible says, everlasting fire is prepared for the devil and his angel, according to Matthew chapter 25 to 41. O ang walang hanggang kaparusahan ng apoy sa dagat-dagat ng apoy na inihanda sa demonyo at sa mga sa diablo at sa kanyang mga alipuris na mga anghel na sumama sa kanya. Sa mga tuwid, iyon ang mga sumama sa kanya, yung mga alipuris niya at yung mga anghel, yan ang may kasamang mga demonyo. Yun ang unang teorya ng mga fallen angels na sumama o naging sumama, naging masama. Pangalawang teorya, it is the disembodied pre-Adamites. Ang ibig sabihin, ito ang mga sinauna, hindi, wala pa si Adam at si Eva, mayroon ang mga mga tao, mga nilalang na nanirahan po sa lupa. Ayon po sa disembodied sila. Ibig sabihin disembodied na hiwalay ang kanilang mga kalagayang katawan. Dahil ang sabi dito, another common teaching is that the demon spirit are the spirit of a race of being that live in the earth before Adam and Eve were judged for rebelling with the fallen angels. Yung mga nagrebelde na anghel na kasama yung mga pre-Adamites na mga tao o na mga nilalang. Mayroon bang pre-Adamites no mga nilalang ng unang? Dahil po mayroong bersikulo sa Genesis chapter 1 verse 2, ang sabi dyan, and the earth with our foil and void. Ang mundo ay nagiging walang saysay dahil sa kagawa ni Satanas at mayroon pong mga nakatira nito sa mundo. Dahil kaya nga sinabi na nung nag-rebelde si Satanas, mayroon ng siyudad na narito sa mundo. Ayon po sa Isaiah chapter 14 verse 12, thou art fallen from heaven, Lucifer, son of the morning. You are weakened the cities and the nation. Pinanghinaan niya ang mga siyudad at mga nasyon. Ibig sabihin, mayroon na po may mga espiritu na rito at mga nilalang. Yun po ang pangalawang teorya na pinanggalingan ng demonyo na inakit ni Lucifer na sila naging masama. Pangatlong teorya, ito ang disembodied Nephilim. Yung disembodied Nephilim na hiwalay ang kanilang katawan o na nasira ang kanilang pagkatawan, yun ang mga Nephilim. Yung mga Nephilim sa kahulugan, yan ang mga giant. Yung mga nilang na giant na mga nakipagsanib o
silping ang anghel ng Diyos sa tao. So, nagkaroon ng lahing Nephilim. Ang DNA niya nagkaroon ng lahing Nephilim. Ayon po sa Genesis chapter 6, verse 3, na ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay hindi nagpupunlabi sa tao dahil siya na nasa laman at ang edad niya abot na lang ng 120 at ang mga nilalang anak ng Diyos ay nakipag-siping sa mga tao. Ang angel, yun po ang anak ng Diyos, the sons of God, o habitis to the sons of men. So yun po ang mga Nephilim. So a third teaching that rules that demon spirit are the disembodied spirit of the Nephilim, the offspring of fallen angels and the women, according to Genesis chapter 6. So yun po tatlong pinanggalingan. Kung saan ang pinanggalingan yan, kasi meron pong kontrobersya na tungkol sa demonyo. So, nasa atin po ang pagkapalig, pero maniwala ba yung demonyo? Di ba? So, ang demonyo, naging demonyo sila dahil sumanib sila at sumama sila kay Lucifer na nagre-rebelde. Kaya nga nasira ang kanilang katawan. Kaya ang mga demonyo po, pansinin natin na disembodied, nawala silang katawan. Dahil nawala ang kanilang katawan, nasira ang kanilang katawan, gusto sila papasok sa mga tao pa magkaroon ng katawan. Yan po ang kadahilan na ang mga tao sinasaniban ng masamang espiritu kasi ang mga demonyo nawala ng katawan. Dahil sa kanilang pag-rebelde po, sumama sila kay Lucifer. So, ang kasalanan ni Lucifer ay pride. Kayabangan. Kaya ang pangalan niya dati Lucifer, so, tinawag siyang Prince of Pride. Prinsipe ng kayabangan. Ako dito, Isaiah 14 verse 12 and 13 and to 14, ang sabi niya, how thou art fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, thou art fallen, thou art cut down, and to the ground is the wicked the nation. So yun po ang ibig sabihin, may nasyon, may bago pa si Lucifer, ang mundo may nasyon na. Ibig sabihin, may mga nakatira na. So, nung nilaglag ng Diyos si Lucifer, may nakatira na, may mga nasyon eh. Yun ang mga pre-Adamite spirit. Ngayon, yun ang yung sinasabi nga dyan, sa verse 4, for thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. So, at sinabi niya sa kanyang puso, ay itaas ko ang aking trono sa langit, higit pa sa bituin ng Diyos. And I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north. Ilaga ko ang aking trono sa bandang norte. So ang trono ng Panginoon sa bandang norte. At sa verse 14, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. So pansinin natin, ang kasalanan ni Lucifer ay pride. Hello? Amen. So, tanungin natin ang sarili. Kung si Lucifer may pride at siya nalaglag, ang tanungin mo yung sarili, may pride ka rin ba? O, tahimik tayo. Si Lucifer nalaglag dahil sa kanyang pride. At tanong mo sa sarili, may pride ka rin ba? Dahil kapag pairalin mo ang iyong pride, ay maging kakampi ka ni Lucifer. Si Lucifer nalaglag dahil sa kanyang pride. Ngayon, gusto po na natin, Panginoon, mababalaan po tayo na huwag natin pairalin ang pride. Anong pride? Kayabangan. Kayabangan. Then sinabi sa Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction and a haughty spirit before fall. Ang kayabangan ay katungo sa kasiraan o kawasakan at ang kapalaluan kahantungan ang kasiraan o pagkawasan.
pagkawasak, pagkalaglag, pagkasira sa buhay ng tao. So, ang hangad po ng ating Panginoon na bigyan po tayo ng babala na huwag nating pairalin ang spirit of pride. Ang spirit of pride, yan ang pangaak ni Satanas na ang tao ay mahiwalay po sa Diyos. Kapag ikaw hindi makinig ng salita ng Diyos, it is a spirit of pride. Kapag hindi ka sumunod sa salita ng Panginoon, it is a spirit of pride. Kapag nag-rebelde ka sa Panginoon, it is a spirit of pride. Kapag hindi ka nanalangin sa Panginoon, it is a spirit of pride. Kapag hindi ka nagsama sa Panginoon, it is a spirit of pride. Para kaya mo na sa iyong sarili kung walang Diyos. Kapag hindi ka nanalangin, para kaya mo na kapag wala ka lang sa Diyos. It is a spirit of pride. So, hangad po ng ating Panginoon na bibigyan mo na yung mabala, na huwag tayo kakampi kay Satanas ng mga demonyo magiging. Kaya maraming mga demonyo. So, hindi na hulo ka na sumamba ka. Pagkatapos, nung sumamba ka ay sa Panginoon ka na. Pero kapag hindi ka na mag-ingat, maging kampi ka ng demonyo. Anong paraan ng kakampi ka ng demonyo? Kapag tayo ay gumawa ng kasalanan. Dahil sinabi sa 1 John chapter 3 verse 8, he that doeth sin is the children of the devil. Ang gumagawa ng kasalanan ay mga anak ng diablo. So, angat po ng ating Panginoon na anak na ng Diyos, sumunod tayo sa salita ng ating Panginoon. Ayan ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga alituntunin. Inipuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Narito kayo ngayon. Kuminsan marami tayo, kuminsan kaunti. Kaya dapat may masmasan tayo na huwag natin kakampihan sa taras. Kapag hindi tayo nagsambay, hindi nanalangin, it is a spirit of pride yan. Na tila baga kaya mo kung wala ang Diyos. Kahit wala ang Diyos, kahit hindi ka magsamba, kahit hindi mo nalangin, kaya mo. Tandaan natin, without God, we can do nothing. Amen. Kung wala ang Diyos, ay wala tayong magawa. Kung wala ang Diyos, wala tayo sa ating sariling. Chapter 9, verse 33 ng John. So, gusto po ng ating Panginoon magkaroon tayo ng babala sa ating pong sarili. Another. Satan is the prince of wrath. Si Satanas ay prinsipe ng pagkapuot. Tanungin mo yung sarili, mayroon ka pang pagkapuot mo sa iyong kapwa. Kapag nakapuot ka pa sa iyong kapwa, nandyan po ang espiritu ni Satanas na namumuhay sa iyo. Kung lumulukob sa iyo. Ang sinabi sa 1 John chapter 3 verse 15, whosoever hateth his brother is a murderer, and he know that no murderer hath everlasting abiding in him. Walang mamatay tao magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kapag ikaw ay napupuot sa iyong kapatid, ikaw ay mamatay tao na. Hindi ka pa pumatay, ha? So ang mga pumapatay, nagsimula yan sa pagkapuot. Kapag nakapuot ka, magbabanta ka na, pamatayin ko siya. Di ba? Hello? So kailangan papawiin mo ang pagkapuot. Kailangan pagsisihan mo ang iyong pagkapuot. Dahil sinabi po sa mga kasulatan sa Ephesians chapter 5, Ephesians chapter 4 pala, Ephesians chapter 4 verse 26. Let your wrath goes down. Huwag niyong hayaan ang puot na lulubog. Sa verse 27, huwag mong bigyan daan sa Satanas, neither with place to the devil. Huwag niyong hayaan na lulubog ang iyong puot, ang galit o puot, at huwag niyong bigyan daan si Lucifer sa Satanas. So, ibig sabihin, kapag lumubog ang iyong galit, magiging puot na. Paano lumubog? Kapag hindi mo pinawi ang galit at kapuot, yun ang bubunsod ng pagkakot. Ang bubunsod ng pagpuot ay papatay ka na.
Sino diyan ay nagagalit? At pagkatapos ng buot, hindi pa naalis. Alam mo, kapag ang buot galit nandyan, hindi ka mapustos ng Holy Spirit. Kahit anong gusto mong mapustos ng Holy Spirit, hindi ka mapupustos kasi nandyan ang buot at galit sa puso mo. Hello? Huwag mo sisina, bakit hindi ako napupustos? Siguro walang bisang panalangin ni Pastor. Ang panalangin ay may bisang ulit sa ating sarili. Kapag hindi po natin nililinis ang ating sarili, kung hindi natin pinatawad ang ating kapwa, kapag hindi tayo marunong magpapamaraya, hindi tayo magpakumbaba, hindi tayo tumanggap ng ating mga pagkakamali, hindi po tayo bindisyonan ng ating Panginoon. Kaya gusto ko ng Panginoon, mabindisyonan niya tayo, gusto na tayo, mababalaan po tayo upang matuto po tayo ng kabanalan at wastong pag-ugali. Amen? Amen? Hallelujah! Praise God! Dahil sinasabi, therefore, rejoice in heaven and dwell therein. Kaya magalak kayo langit ang nandoon. So, ang mga nananahan sa langit, matutuwa. Pero ang sabi diyan, woe to the inhabitants of the earth, or the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Mayroong pagkapuot si Satanas sa mundong ito. Dahil may ikli na naman ang kanyang panahon. Kaunti na naman ang kanyang panahon. Hello, ang ating mga kahirapan, kaunti na lang, malapit na tayong kukunin ng Panginoon. Malapit na tayo sa finishing line. Malapit na tayo mag-graduate. Malapit na tayo bibigyan ng kantipala ng buhay na walang hanggan. Kaunti na lang pagtitiis, magtsatsaga na lang tayo. Hallelujah! Magpaparaya ka na. Kailangan. Hallelujah! Magmamahal ka sa Panginoon. Huwag kang magkatubili sa Panginoon. Huwag kang umigil sa Panginoon. Huwag kang, hallelujah, magpahadlang sa Panginoon. Kailangan patuloy ka sa Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Lagi ka mapapusto sa Espiritu ng Panginoon para hindi mananahan ang puot sa iyong pagkatao. Ano ka mapusto sa Espiritu ng Panginoon? Kapag lagi kang mapupuri sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay nanaan sa mga pagpupuri ng kanyang mga anak. Psalms 22 verse 3. Amen and amen. Hallelujah. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Si Satanas, galit na galit siya sa mga anak ng Diyos. Yun po. Dahil tayo nililingkod sa Diyos. Para makakamping kanya, tatanim ang kanya ng galit at puot. O sino doon na puot at may galit pa sa ating kapwa? Lalo na sa mayroong nagumanta sa iyo, mayroong nagtitismi sa iyo, nagsisiga sa iyo, galit na galit ka talaga. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, patawarin mo lang siya. Unawain mo lang sa kasi may demonyo sa kanya na gusto ng demonyo, magiging kakampi ka ng demonyo, mag-demonyo ka rin. Gusto ng Panginoon, huwag mong gantihan ang masama sa masama, kundi gantihan mo ang masama sa paggawa ng mabuti. Be not overcome evil, but overcome evil with good. In Romans chapter 12, verse 21. Amen? Amen. Oh, nalisan mo tayo? O nandyan pa? Alisin natin ang puot. Amen ba? Amen ba? Tabi na katabi. Alisin natin kaibigan ng puot. Magpatawad ka na. Para mapuspos ka ng Holy Spirit. Amen. Para panawin ang ating kaya naman. Hallelujah. Amen. 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 Sunod. The demons of Mammon. Ano ba sabi? Mammon. Mayroon mga taong pusong Mammon. Hello? Ang sabi dyan, Mammon is a springs of greed. Ang Mammon ay prinsipe ng kasibaan o kasakiman. Ano sinabi sa Matthew chapter 6 verse 24? God
You cannot serve God and mammon o mammon. Kaya mayroong mga spirito ni mammon. Mammon, ibig sabihin ay pusong mammon. Maramdamin at siya ay mahina nakitiin. Yan mga pusong mammon. Ngunit ang mammon, yan ay tinutukoy na kayamanan. Karamihan. Oh. So, ang sabi dyan, the roles in hell, and hell, si Archdemon, Prince of Tempter, symbolize na si Mammon o ang kayamanan. Symbolize na siya ang overemphasis of money, material, and wealth. So, siya ang demonyo na kumukontrol ng kayamanan at ang mga material na mga bagay at ang karangyaan sa buhay. So, kung ang bawat isa sa atin ay iniibig ang kayamanan kaysa Diyos, you are controlled by the spirit of the demons of Mammon o Mammon. Yan ang prinsipe ng kasibaan, prinsipe ng katakawan. Hello? Kaya, ang tao, hindi na maglilingkod sa Panginoon, lalo-lalo na ang mga tao materialistic. Sabi ng Panginoon, magsimba ka talaga. Sabi ng demonyo ng Mammon, huwag kang magsimba. Bakit? Magkaroon ka ba ng kayamanan dyan sa pagsimba mo? Dito ka sa akin! Magkaroon ka ng kayamanan! Hello? Yes. Mag-overtime ka, magkaroon ka ng pera. O, ano lang yun mo? I-double ko ang isang mo. Di ba? Sabi ng Mammon, magkita kayo sa iyong client. Kikita ka ng libo-libo dyan. Hindi ka makita ng libo-libo sa sipahan. Doon, mayroon tayong appointment doon. Makita-kita kayo. Doon, magkaroon ka ng libo-libo. Sabi ni demonyo Mammon, sabi ng isip mo, magkaroon ako ng libo-libo. Sabi niya, hindi lang libo, milyon-milyon kasi may kontrata ka doon. Lalo sa mga realty, sa mga nagtitinda ng mga lupa, milyon-milyon yan. Ay makita-kita sa linggo. Pero sabi ng Panginoon, binigyan ka na ng 6 na araw para sa iyo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Puro na lang sa iyo. Pagkatawag tilinggo ka, puro na sa iyo. Yan tinatawag na sinabing kasibaan, prinsipe ng kasibaan, na puro na lang sa iyo. Hello? So, maging alito po tayo dyan. Nalala ko isang kapatiran na milyonaryo, araw ng pagsamba, hindi siya nagsamba kasi mayroon siya appointment na magpipirma ng cheque doon sa kanyang client. Kikita siya ng milyon. Kikita doon siya ng milyon. Pipirma siya ng cheque. Ay anong nangyari? Doon na pinasukan niya ang lugar na yun, nasunog. Pati siya nasunog rin. Nasunog ang kanyang milyon. Pati kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan nasunog. Nawa kanyang kaluluwa. Yun po. So, nakahulugan ang kayamanan niya, ang Mammon, yun ang prinsipe ng greed, prinsipe ng kasibaan, katakawan. So, hangad po ng ating Panginoon na huwag natin bigyan ang demonyo na Mammon ng kayamanan. Sino magmamahal ng kayamanan dyan? Kasamay. Kapag minahal mo ang kayamanan, may demonyo na sa iyo. Isip at puso mo. Yan ang demonyo niya. Ayan sila sa 1 Timothy chapter 6, verse 10. Ano sabi diyan? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat na kasamaan. Kapag iniibig mo ang kayamanan ng Mammon, ang iyong puso ay naging masama. The love of money is a root of all evil. So, naging masama ang puso mo. Kaya nga, sinabi ng Panginoon mismo sa kanyang mga salita, sa Matthew chapter 6,
Matthew chapter 6, verse 20 and 21. Ano sabi ng Panginoon? Lay not up your treasure in heaven. For where your treasure is, there your heart will also. Sabi sa verse 21. Ibig sabihin sa Tagalog pa, maglaka kayo ng kayamanan sa langit. Dahil kung saan ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Pero sa verse 19, sabi niya, huwag kayo lagay ng kayamanan sa lupa. Dahil doon mayroong mga tulisan, mga tanga, magbunakaw. Hindi ba? Ano ang kayamanan sa langit? Ang pag-ikot sa Panginoon, ang panalangin sa Panginoon, magkasamba sa Panginoon, pagkakain ng kaluluwa, pagsupunod sa gawain ng Panginoon, pagtuloy sa gawain ng Panginoon. Hindi ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Huwag natin mahalin ang kayamanan. Kapag nanghinayang ka sa iyong sakikitain mo na sabi-tabing milyon, parang pinagpalit mo na ang Panginoon sa milyon. O sino gusto na papalit ng milyon? Ang Diyos dahil sa milyon niya. Diba nga, hindi mo milyon, libo lang eh. Di ba? Yan ang gusto mo ng Panginoon, matatuhan mo tayo. Lahat mo sabi, hoy, gising! Paluhin natin ang Panginoon. Gising ka na ba? Gising ka na ba? Sa iyong mga pagkakamali. Amen. Dahil ang kasibaan, ang sabi dyan, ang kasibaan ng Greek, it is an idolatry. Alam mo sabi, idolatry. Wala kang Diyos-Diyosan, pero kung masiba ka, Diyos-Diyosan yan. Yung katawan, pagka-grade mo, pagka-matakaw ka, pagkasakin mo. Yan po. So, yan po, alalahanin natin yan. Kaya itinalakay ko ngayon, demonyo. Nung nakaraan, anghel. Di ba? Para matatauhan po tayo na huwag tayo maging demonyo. Kundi mag-anghel tayo ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Palapalan na tayo. Amen! Hallelujah! So, sa Ecclesiastes chapter 5, verse 9, it says, a lovers of money, pansinin natin, never has enough money. Ang nagmamahal sa mamon o kayamanan, ang sinabi niya hindi pa sapat. And a lovers of wealth never satisfied with his income. So, ang nagmamahal sa kayamanan, ang nagmamahal sa karangyaan, ang nagmamahal sa mga karangyaan, kayamanan, ay hindi po nasisiyahan. Hello? Sino pong mga billionaire sinasabi niya, tama na? Hello? Mga billionaire sabi niya, sinasabi nila tama na? Wala po. Kulang pa rin. Hindi pa tama, hindi pa sapat yan. Kaya tingnan mo mga politiko, kung nagkakanta ng bilyon-bilyon, pero bilyon-bilyon naman pera tayo, walang bilyon nga. Wala nga tayong libo-libo ka. Pero bilyon-bilyon na, pero hindi pa nasisiyahan. Tama sinasabi ng Panginoon, ang tao nagmamahal sa kayamanan ay hindi po nasisiyahan na sinasabi hindi pa sapat. Dahil ang mga tao, ang demonyo ay hindi po tumitigil. Gusto niya na ikaw maging alipin sa kayamanan. You are craving of money. Gutom ka palagi sa kayamanan. Gusto mo kayamanan, kayamanan, kayamanan. Pero sabi niya, this too is futile. Ibig sabihin, ay ito po ay nagiging walang saysay at walang kabuluhan. Bakit naging walang saysay? Ibig sabihin, may karoon akong bilyon-bilyon, walang saysay. Tanungin mo sarili mo, kapag mamatay ka, madala mo ang bilyon mo? Hello? Mamatay ka ba, madala ang bilyon mo? Wala! Eh sabi nga niya, Bilabi sabi niya, kapag mamatay ko siya, kahit sapatos, wala kasi, nakasmidyas mo eh. Bilyon na, ilang halagang milyon na sapatos mo. Oh, mamatay ka eh, ilagay mo kayong bilyon mo sa kabaong mo,
sigurado, kalkalin ng secretary na may milyon dito sa mga milyon na. Hindi ba? Ano ba? Kaya huwag mo sabihin na gusto mo maging milyonaryo. Ang mahalaga, ang buhay mo ay sa Panginoon. Dahil ang eternal life, higit pa sa bilyon. Trilyon. Ang buhay na walang hanggan ay hindi mabili ng bilyon o trilyon. Di ba? Amen? Namamatatawahan mo tayo na huwag nating mahalaga ng pera na hindi pa sa Diyos. Ang pera, kailangan natin, pero huwag tayong magpaalipin sa kayamanan o sa dimuyong mamo na yan. Di ba? Hello? Kaya kapag hindi mo ibinibigay ang para sa Diyos, ang 10% ay para sa Diyos, ano yan? It is a demons of mammon. Mammon. Bakit sabi mo, kulang pa nga ito sa akin, bakit ibigay ko sa simbahan? Ang 10% yan, batayan yan, na para sa Diyos yan. Sabi niya sa Leviticus chapter 27 verse 30. Pero, nung nagsisimba ka tayo, sinisigil, "Hoy, may utang ka, hindi ka nabigay ng iyong 10%. Wala na. Di ba? Ang pagbibigay natin sa Panginoon, it is voluntary. Kung sa loob mo yan, kung ibigay mo hindi. Hindi ka ganyan simbahan, "Oh, may utang ka! Marami ka ng utang!" Di ba? Naniningil ba tayo si pastor na utang ko? Ang kasi tinaningil, ikaw mismo ay voluntary kung ikaw magbigay dahil po huwag tayo magpaalipin sa demonyong mamon. Huwag niyo din ang kayamanan. Kaya kayo maging matapat kayo sa Panginoon. Amen. Amen ba? Hello? Amen. Yan ang kinakailangan magising kayo sa katotohanan. Ang kaligtasan natin, voluntaryo po. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon. Ang pagbigay sa Panginoon, voluntaryo rin yun. Hindi tayo pinipilit. Kasi kaligtasan natin, voluntaryo rin yun. It is up to you. Nasa iyo, nasa atin. Yan po ang gusto ko ng Panginoon, unawaan natin ang katotohanan. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Sunod. Nandala ba kayo? Amen. Amen. The prince of lust. Ang prinsipi ng ano? Yan ang makalaman. Anong prinsipi ng makalaman? Ang prinsipi ng makalaman, yan po ay pagnanasa. Ang pagnanasa, yung turo sa mga tatay yun eh. Kapag nagnasa kasi yung asawa, hindi masama asawa mo yun. Pero kapag labas na yung asawa, kasalanan yun. Di ba? Kapag binata talaga, huwag ka magmanasa kasi wala kang asawa. Kapag may asawa ka, bakit ka magmanasa ko yung asawa? Asawa mo yun eh. Isa na kayo, di ba yun? Kaya po, ang prinsipi ng lust o pagnanasa, yun ay demonyo yun. Na huwag tayo magpaalipin sa demonyo. Dahil sinabi niya, demons of lust is a third deadly sin. Yan ang pangatlong kasalanan na matindi. Hello? Matindi. Na yan sinasabi sa John chapter 8 verse 44. Ye are of your father the devil, and the lust of your father will ye do. Ang pagnanasa ng iyong ama ay ginagawa nyo. He was a murderer from the beginning. Siya ay mamatay tao sa pasimula pa. At abode not in the truth, hindi na nan sa katotohanan. Because there is no truth in him. Walang totoo sa kanya. When he speaketh a lie, kung siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, he speaketh of his own, for he is a liar and a father of it. Sino ang ama ng kasinungalingan? Si Devil. Sino hindi sinungaling? Pasa kamay. Hindi sinungaling. Di ba? Lahat tayo nagsinungaling. Ibig sabihin nung una naging alipin tayo ni Satanas. Huwag na tayo magpaalipin.
kinakailangan ipahayag mo sa Panginoon. Magsisi na tayo ng ating mga kasalanan. Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasinungalingan. Ang kasinungalingan, kaakibat pala yan ng mga ng demonyo ng lust. Ang demonyo ng lust ay pumapatay. Ang demonyo ng lust ay wala sa katotohanan. Ang demonyo ng lust ay kasinungalingan. Magkasama pala yan. Yan mga magkamag-anak, magkapatid. Kapag may demonyo na sa iyong lust, yung kalibugan, pagkalibog, para sa Cebuano, pare, nalibog ako talaga. Huwag ka maging malibog, masama yan. Sa Cebuano, malibog, nalilito. Pero sa Tagalog, kapag nalibog, masama yan. Di ba? Magkagulo-gulo talaga ang mundo. Di ba? Kaya nga, huwag tayong maging maliwag tayong magmagdanas sa kasamaan. Kaya hanggat po ng ating Panginoon, mapalaya po tayo sa last prinsipe ng pagnanasa sa laman. Ano ang pagnanasa sa laman? Yan sinabi na Galatia. Galatia chapter 6, verse 19 hanggang 21. Nasabi niya, the lust of the flesh. Ano yan? The work of the flesh is, ano yan? Idolatry, witchcraft, hatred, wrath, and strife, and emulation, sedition, envy, murder, revealing, drunkenness. Yan po, pag-imbasing, pag-iimbot, pagpatay, pagnakaw, pagkapuot. Yan pala ang kasalanan pala ng lust. Gawaan ng laman. Kaya gusto ko ng ating Panginoon, huwag tayo mapag-ialiti doon. Kasi demonyo yun. Kasi demonyo wala sa katawan, para sa pagkaroon katawan, sasanib siya sa tao. So, gusto ko ng Panginoon, huwag na tayo masaniban ng tao, ng demonyo. Tayo ay mapustos ng Espiritu Santo. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 18, be filled with the Spirit of God. Be not drunk with wine where it exists, but be filled with the Holy Spirit. Amen. Ephesians chapter 5, verse 18, purihin natin ang Panginoon. Magpapuspos tayo. Magpapuspos tayo. Hallelujah. Magpakulot tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan po ang hangad po ng ating Panginoon. Ang sabi po, the demons of lust embodied of sexual desire. Ang demonyo ng pagnanasa ay sinasaniban siya, binubuo siya ng sexual desire. Sexual desire yung pagnanasa ng ano yan? Desire na sexual. O, sa mga binata't dalaga, huwag ka mag-desire sexual. Para lang sa mag-asawa yan. Para sa mag-asawa. Pero kapag labas sa iyong asawa, kasalanan yan. Kaya marami pong dalagang nanay, walang asawa, nagkaroon na siya ng anak. O, marami naman papalit-palit. So, kinakailangan masupil yan ang demonyo ng lust. In Matthew chapter 5, verse 28, ang sabi niya, everyone who looks at a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart. Ang tumitingin sa kapwa niya na mayroong pagnanasa ay nagkakasala sa kanyang puso na pakikiapid. So, tumutukoy yan, babae na lalaki, mayroon kang pagnanasa. Sa palagay mo, ang lalaki na may pagnanasa, babae mayroon yun. Naniniwala kayo? May pagnanasa rin yun. Kapag tumitingin ka na may pagnanasa sa iyong kapwa, nagkakasala ka na sa iyong puso na pakikiapid. Yan ang demonyo yun. Na, gusto ko ng Panginoon na huwag tayong maalipid doon. Para mapuspuso tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
Lord God. Amen. So, another. In Matthew chapter 22, verse 25 to 30, the seven brethren married wife and one woman. Ang pitong magkakapatid na lalaki, nagkaroon sila ng asawa ng isang babae. Paano nangyari yun? Hello? Kasi itong babae nito, naging asawa niya ang isang kapatid. Pagkatapos namatay, nung namatay ang kapatid, inasawa pa rin kapatid, namatay ang kapatid, inasawa pa rin kapatid, namatay ang kapatid, inasawa pa rin, namatay ang kapatid, inasawa rin. Hanggang pitong kapatid, inasawa niya lahat. Nilamatay lahat, murderer talaga babae niya. Pura patay lahat. Hello? Grabe talaga, inasawa na kapatay lahat. May kamandag na kamatayan ng babae niyo. Di ba? So yan ang espiritu ng ng last. Hindi ba? Nagkaramatay na lalaki sa kanya. Oh. So, hangat po na natin kaya huwag tayong maalipin sa ganun. Kaya nga sinabi ng Parisiyo, Panginoon, kahit babae na yun, pag sa kabilang buhay, dahil pitong kanyang asawa, isa lang, ilan ang asawa niya? Pitong kanyang asawa. Ano sabi ng Panginoon? Sa langit, sa pagkabuhay, wala ang asawa. Kakaya din ang anghel. Ng Matthew chapter 22, verse 30, in the resurrection, there is no marriage anymore. We shall be like an angel. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen? Yun po. So, lahat po ng ating Panginoon, malalaman natin ang katotohanan. Na ang katotohanan, mawamalaya po sa atin, huwag kayo maging alipin sa demons of lust. Amen. Another. Beelzebub. Ang Beelzebub is a prince of gluttony. Hello. Si Beelzebub ang prinsipe ng gluttony. Anong gluttony? Gluttony yan ang pagkatakaw. Hello. Malala ko nga. May mga Kristiyan matakaw talaga. Nung may handaan, dami-dami handa, punuin niya, kanapigan, puno-puno na, kung hindi niya alam na para po hindi kumain. Hello? Yan ang demonyo matakaw. Hindi niya pinapansin na kanyang kapwa na marami kakaya, pero puno-puno niya, sabi ko lang mga isang puno-puno ito. Hello? Ito, may gawain na tayo dito, may nag-thanksgiving tayo. May mga tao ganun. May demonyo yan, demonyo na katakawan. Beelzebub yan. Di ba? So gusto ko ng ating Panginoon na matuto tayo na magpigil sa ating sarili na huwag tayo papasukan ng demonyo. Kung sinabi niya, in Matthew chapter 12, verse 24, Beelzebub is the prince of the devil. Prinsipe ng demonyo. Si Beelzebub is the senior angel in heaven. So ang sabi so, Luke chapter 21, verse 34, take heed to yourself, lest any time your heart be overcharged with surfeiting and drunkenness, an heir of this life, and so the day come upon unawareness. Huwag tayong matagpuan ng Panginoon na masobrahan at malabisan ng katakawan at kalasingan at pagsusumakit sa buhay na ito at darating na hindi natin nalalaman at hindi tayo naging handa. Alam niyo po, ang Panginoon pinagsabihan sa mga pasyon, yun, sa akin na yan, ang Panginoon na yan, hindi naman yan siyang kumikilos yan, siyang paggamit sa prinsipe ng Beelzebub. Siya nagpapalay sa inyo, sa kasag ng Panginoon. Kung si Beelzebub, nagpapalay sa Beelzebub, magkahati-hati si Beelzebub. Tayo hindi nagpapalay sa Beelzebub, hindi nagpapalay sa kapagayan ng Beelzebub ni Satanas, kundi sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa dugo ng ating Panginoon, lumayas ka Beelzebub, lumayas ka Satanas, lumayas ka Espiritu ng katakawan, Espiritu ng pagnanas, kayabangan man, o Espiritu ng lahat man ng
mamon na yan sa mundong ito. Dahil po ng ating Panginoon, maghari sa ating pusang isipan. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Amen? So, nawa, huwag tayo magiging matakaw. Lalo ba sa pag mayroong mga handaan. Hello? Hello? Titingnan natin sa paghandaan. Kapag makikita punong-puno ang yung lagayan ng matakaw ka rin. Amen! Amen, ha? Hello? Sabi pa rin pinatamaan ko yung tali pastor. Paala-alala niya. Ang gamot sa tawa kalimutan, paalalahanan. Hindi po rin natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Praise God. Ngayon, in Psalms 78:45, He sent diverse source of flies among them. Itong demonyo ito, nagpadala ng ibang-ibang langaw. Ang mga langaw pala, magbuyo niya. Oh, among them, which devour them, and frogs, yung mga palaka, which destroy them, na sila magsira sa kanila. So, mga langaw at mga palaka, may mga demonyo pala yan. Oh, sabi dyan, verse 46, and he gave also their increase unto the caterpillar and their labor unto the locust. So, lumanago, dumadami ang mga, yung mga uod at mga tipaklong. Hindi pinapadala pala ng demonyo yan. Ang demonyo na pinapadala niya. Dahil yan, ang demonyo na papadala pala yan, ang demonyo na katakawan. Di ba? Ang mga tipaklong, ang mga palaka, ang mga langaw, demonyo pala na katakawan yan. Subukan mo kapag may winanda, alam mo ba yun? Di ba? Mayroon mga langaw kasi demonyo na katakawan yan. Sabi, wish, di ba? Kaya gusto po ng Panginoon, palayasin ang demonyo na langaw, demonyo na kasibaan yan. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen. Yan po. Kaya nga po ng ating Panginoon, mabigyan tayo ng babala sa ating buhay. Nandiyan na ba kayo? Gusto niya pa? Ha? Mayroon pa? O, mayroon pa. Ang demonyo ng Leviathan. Leviathan. Ang demonyo ng Leviathan is the prince of envy. Prinsipe ng pagkaingit. Tanungin mong sarili, naingit ka ba? Demonyo ng Leviathan yan. Paano ba naman naingit ka? Sir, mabuti pa may sasakyan siya. Mabuti pag kita na ng bahay ka, bungalo ako ganito, baro ko. Mabuti sa maraming pera akin, kita natin wala talaga. Mabuti ka ng asawa, ganda-ganda mo pumapakit pagi. Kaya para mo sarili mo, naingit ka tuloy. Ano yung po sabi ng Panginoon? Everything give thanks. Pasalamatan mo sa bahay, pinagawag sa'yo ng Panginoon yan. Puri natin ang ating Panginoon. Kaya kapag maingit ka, demonyo yan. Demonyo ng Leviathan yan. Di ba? Katawa tayo ko, totoo yan. Tanungin mo sarili. Maingit ka ba? Wala. Kapag nandyan ang ingit pa sa iyo, alisin mo yan dahil demonyo ng Leviathan yan. Yan. Demonyo ng Leviathan yan. Sabi mo, sa Job chapter 5 verse 2, for the wrath killeth for foolish men, and envy slayeth the silly one. Ang pagkapuot ay pumapatay sa mangmang, at ang pagkainggit ay pumapatay sa mga kabaliwan. Kaya nga sinabi nito sa Isaiah 27 verse 1, in the day the Lord with His sword and great strong sword shall punish the Leviathan, the piercing serpent. At sa araw na yun, sugatan ng Diyos ng dakilang kaniyang espada na paparusahan ang demonyong Leviathan
At niyan ay serpente. And in the Leviathan, the crook the serpent, may matigas na, tigasin na serpente na yan, tusong serpente na yon, at siya ay papatayin. Oh, and he shall slay the dragon that is in the sea. Yung Leviathan pala yan, ay tinawag rin siyang Leviathan, tinawag siyang serpente, tinawag siyang dragon. Maraming katawagan pala ng dragon. Dragon, serpente, Leviathan. Kaya biblical yan. Ano yung dragon, serpente, Leviathan? Yan ang demons of envy. Anong envy? Demonyo ng pagka-inggit. Sabi mo, inggit? Inggit ka lang. Kapag inggit ka lang, sabi mo, wala to. Hello, di ba? Sinasabi mo, wala ko, sabi mo, salamat sa Diyos, buhay ka. Salamat sa Diyos, buhay ka pa rin. Kaya kayo sila, ang mahalaga buhay ka, ang mahalaga malusog ka, ang mahalaga malusog ka, wala kang sakit, wala sakit, mayaman yan, kapag malusog ka, mayaman yan, hallelujah, kapag buhay, mayaman yan, inimpunin natin ang ating Panginoon, hallelujah. Pasalamatan mo sa Panginoon. Eh ba? Ang sinabi mo, ang katapat lang yan, ang sabi dyan, sa first Timothy chapter 6 verse 6. Ano sabi diyan? Godliness with contentment is a great gain. Sa kalupa, ang kabanalan at ang kasiyahan ay kapakinabangan. Hello? Kapag may kabanalan ka, may Diyos ka, masiyahan ka, ay kapakinabangan. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Sana, 1 Timothy chapter 6 verse 6. So, hangat po ng ating Panginoon na masiyahan po tayo kung ano na sa atin. Huwag tayo maingit man. Natural yan. Ang ating laman na ingit ang mahalaga masiyahan kasi pagkalusay ng Panginoon. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen and amen. Nagdala ba kayo? Gusto niyo ba? Oh, ayaw niya. Gusto niyo ba? Mabusog na kayo? Mayroon pa? Oh. Ito pa. Prinsipe ng katamaran. Katamaran. Ayun, sinasabi ko sa Proverbs chapter 19 verse 15. Ano sinabi sa Proverbs 19 verse 15? Laziness put one to sleep. An idle person will go to hungry. So, ang pagkakatamad ay laging matulog. Ang laging natutulog ay patungo sa hungry. Magugutom siya. Hello? Proverbs 21 verse 25. The desire of the slothful killeth himself. Ang nagnanasa sa kanyang katamaran ay papatay sa kanya. For his labor refuse to labor. For his hand refuse to labor. So ang kanyang mga kamay ayaw pong gumalaw, magtrabaho. Gusto niya palaging ayaw ko. Hindi ko kaya. Matulog din ako. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Gusto ko ganito lang. Di ba? Ang espiritong katamaran, sinasabi niya pala, hindi ko kaya yan. Maupo na lang ako, matulog na lang ako, matingin lang ako, titingnan mo na lang. Kaya ang katamaran ay papatay sa atin yan. Demonyo yan. May demonyo ka ba dyan katamaran? Hello? Kapag pinatamad kang manalangin, demonyo yan. Kapag pinatamad kang magsamba, may demonyo ka. Hello? Kapag tinatamad ka kumilos, may demonyo sa'yo. Kaya nga, magpapalaya ka sa Panginoon! Lumapit ka sa Panginoon! Para mapalaya ka rin! Lord, tulungan mo ako! Palayan mo sa demonyo ka naman! Ano ba? Kaya
ka dyan, nanatili kang gutom palagi. Gusto ko ng Panginoon. Dahil mapuspos tayo, mabusog tayo ng Kanyang Espiritu Santo. Amen. Hindi ba? Kaya nga dahil sa mga demonyo, ang lugar ng demonyo, wala akong sukat. Hello? Saan mabasa yan? Sa Isaiah 5 verse 14, kaya sinabi dyan, therefore, hell hath enlarged himself. Kaya ang lugar ng demonyo, ang lugar ng mga satanismo, ay lumalaki ang kanyang bunganga na lumalaki. Sabi dyan, and open her mouth without measure. Lumalaki ang kanyang bunganga, lumalaki na walang sukat. Bakit? Dahil maraming mga nilalang ay nilaglag doon sa impyerno. Oras-oras, sa palagay mo, hindi araw-araw lang, oras-oras maraming nalaglag sa impyerno na namatay, na walang kasiyahan, na alipin sa pagkatakaw, na alipin sa kasibaan, na alipin sa pagkamarami, na alipin sa puno ng paglalasa at katamaran. Yan po, kaya nga sabi dyan, and their glory and their multitude, ang kanyang kalulatan at ang karamihan, their pop, ang kanyang kayabangan, he that rejoice shall descend into it. Ang nagalak, galak-galak pa sa kasamaan. Hello? Narinig po sa mga politiko, sabi niya, ako ang reka ng ng demonyo. Maray na daw siya ng demonyo. Doon siya kanya, ang kariyan niya daw sa impyerno. Tuwa pa? Tuwa pa? Naray na ng impyerno. Pagkatapos, ang kanyang lugar at tahanan ay impyerno. Tama sinabi na Biblia. Hindi na kamali. Ayaw ko mag-isina, baka magkamali ako dyan. Di ba? Yan sinasabi ng mga na maraming isabi sa mga kasama. Gusto ko ng Panginoon na matuto po tayo sa katotohanan at ang katotohanan ay makapalaya sa atin mula sa kamalian, mula sa kakalipin ng demonyo. Kaya sabi mo, Lord, palayain mo ako sa pagkalipin ng demonyo. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Tulungan mo ako, Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, binigyan ko kayo ng kapangyarihan upang irakan ka sa lakdan, buong kapangyarihan ng kaaway. Hindi magwawagi sa inyo at ang Diyos na kapayapaan ay dudurog sa kanya ulo sa pamagitan ng iyong mga paa. At ang sinong ipinanganak sa Diyos ay hindi nagpapaalipin sa demonyo at walang demonyo na kagalaw sa kanya. Nilito po kayo tayo lahat. Let us pray to the Lord. Pray natin sa Panginoon. Huwag tayo magalaw ng demonyo. Huwag tayo maalipin ng demonyo. Ang maghahari ang ating Panginoon sa iyo. Hallelujah. Ang leon na umuungal, hindi si Satanas. Si Satanas, gaya sa ng leon, umuungal, mautungal, maalat na masisila. Ngunit ang hari ng leon, walang iba si Jesus Christ in Revelation chapter 5, verse 5. He is the lion of the tribe of Judah, and is the root of the lineage of David, ugat ni David. Siya ang tunay ng hari ng leon. Si Satanas, gumagaya lang sa ng leon, umaungal, maghanap ng masisila. Hangad po ng ating Panginoon na mapuspos tayo. Ngayon, hallelujah, tanghali. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, puspusin mo ako ng Espiritu Santo. Ayaw ko maalipin ng demonyo. Ayaw ko maalipin ng demonyo, Panginoon. Palayain mo ako sa demonyo. Puspusin mo ako, Panginoon, yung Espiritu Santo. Let us come to the altar. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost and fire. Fill me with the Holy Ghost and fire. Lord, I need your Holy Ghost. Oh, rebuke the devil. Rebuke the devil in Jesus' name. In Jesus' name. Sabihin mo, ayaw ko demonyo sa iyo. Ayaw ko Satanas sa iyo. Ayaw ko demonyo sa iyo. Gusto ko ang Panginoon Jesus na mabigay sa akin ang kapayapaan. Let us kneel down to the Lord. Sabi natin sa Panginoon, Lord, I surrender my life to you, Lord. Without you, we can do nothing, Lord. Dahil ng Diyos, mapagpala na kahabagan mo kami.
Kahabagan mo kami, Panginoon, Lord. Hallelujah. Puspusin mo, Panginoon, ang iyong mga anak na yung Espiritu Santo. Patawarin mo sila, patawarin mo kami, Panginoon. I need your anointing. I need your forgiveness, O God. Forgive us, O Lord. Hallelujah. Our committed sin upon you, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah. 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 Patawarin mo kami, Panginoon, Lord. I need your hallelujah forgiveness. I need you, the Holy Ghost and fire po, Panginoon. Fill deep with the Holy Ghost and fire. Fill deep with the Holy Ghost and fire. Hallelujah. Maraming naalipin na demonyo, maraming itinapon na sa impyerno dahil hindi nagsisisi ng kasalanan. Dalayan ko po, Panginoon. Hallelujah. Yasakalabala, yasakiya, yasaka. Hayabala, yasakiya, yasaka. I need the Holy Ghost and fire. I need the Holy Spirit and fire in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. On. Where be the Holy Ghost? Where be the Holy Ghost? Amen. Where be the Holy Ghost? Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost in Jesus' name. 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 Amen and amen and amen. Hallelujah. Again. Let us pray to the Lord. Let us pray to the Lord. Amen and amen. Hallelujah. Let us pray to the Lord. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po.